Nagsisimula ang pelikula sa isang amateur bodybuilder na nagngangalang Killian Maddox, isang binata na lubos na inialay ang buong buhay niya sa pagbuo ng perpektong katawan. Araw-araw, ginugugon niya ang kanyang oras sa gym para magsanay. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil labis siyang nahuhumaling sa bawat pulgada ng kalamnan sa kanyang katawan, na para bang ang pisikal na pagiging perpekto lamang ang nagbibigay sa kanya ng halaga bilang isang tao. Nakatira si Killian kasama ang kanyang matanda at masakitin na lolo, si William, na siyang tanging pamilya na natitira sa kanya. Araw-araw, bukod sa pagsasanay sa gym, inaalagaan din niya ang kanyang lolo. Mula sa pagpapakain sa kanya at paghahanda ng kanyang gamot hanggang sa pagtiyak na may makakausap ang kanyang lolo. Sa likod ng kanyang matipunong katawan, si Killian ay dumanas ng matinding kalungkutan at mga sakit sa pag-iisip. Nangailangan siya ng regular na check-up sa isang psychologist na nagngangalang Patricia para lamang makapagtrabaho ng maayos sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nang araw na iyon sa isa sa kanyang mga sesyon ng therapy, inamin niya kay Patricia na madalas siyang binabangungot. Ipinaliwanag niya na nitong mga nakaraang araw ay pakiramdam niya ay nahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang emosyon at madalas siyang nagagalit. Maaaring magalit siya ng walang maliwanag na dahilan. Bilang isang uri ng motibasyon, talagang iniidolo ni Killian si Brad Vanderhorn, isang matagumpay na profesional na bodybuilder at mukha ng isang sikat na fitness magazine. Sa kanyang libreng oras, madalas siyang sumusulat ng mga liham kay Brad upang ipahayag ang kanyang paghanga at pagnanais na maging katulad ng kanyang idolo balang araw. Kahit hindi nasagot ang mga sulat, patuloy pa rin siyang magsusulat. Ito ang tanging paraan para maramdaman niyang buhay at nakikita siya. Isang araw, sumali si Killian sa isang lokal na kompetisyon sa bodybuilding, umaasang ito na ang magiging unang hakbang tungo sa isang profesional na karera na matagal na niyang pinapangarap. Punong-puno siya ng kumpiyansa, ipinamalas ang katawang nabuo niya sa paglipas ng mga taon dahil sa pagsusumikap at disiplina sa harap ng mga hurado. Gayunpaman, ang mga resulta ay malayo sa kanyang inaasahan. Natalo siya at nainsulto pa siya ng hurado dahil sa kanyang pinakamababang puntos. Sa kasamaang palad, labis siyang naapektuhan ng pagkatalo. Malinaw na sinira nito ang tiwala niya sa sarili. Sa likod ng pilit na ngiti na ipinapakita niya sa entablado, ramdam niya ang kawalan at galit na pilit na tumatagos. Kinabukasan, pumunta si Killian sa supermarket kung saan siya nagtatrabaho para mamili. Nang mga sandaling iyon, nang babayaran na niya ang kanyang mga gamit, nakilala niya si Jessie, isang katrabaho na karaniwang nagtatrabaho sa ibang shift kaysa sa kanya. Tila pala kaibigan at magalang ang babae, at dahil doon ay nakaramdam si Killian ng kaunting pag-asa at agad na nagkagusto sa kanya. Ang maikli at maikling pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa para sa koneksyon. Sa huli, kinakabahan ngunit puno ng lakas ng loob, niyaya niya si Jessie na makipag-date. Sa kasamaang palad, ang pag-asang iyon ay mabilis na naglaho dahil hindi agad tinanggap ni Jessie ang imbitasyon at natapos ng alanganin ang pagpupulong. Pagkatapos, umuwi si Killian na may pakiramdam ng kawalan. Pagkatapos ay binuksan niya ang telebisyon at pinanood si Dorian Yates, isang maalamat na bodybuilder na matagal na rin niyang hinangaan. At matapos makita ang maskuladong lalaki sa TV, kahit papaano ay muling nag-alab ang loob ni Killian na sumulong at mas sanayin pa ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinubukan niyang i-record ang sarili niya sa bahay habang nagpo-pose, nagsasalita, at ipinapakita ang kanyang mga kalamnan, umaasang mag-viral ang video at maging isang maliit na hakbang tungo sa katanyagan na matagal na niyang pinapangarap. Matapos itong pag-isipang mabuti, kalaunan ay in-upload niya ang video sa social media. Gayunpaman, sa halip na makatanggap ng papuri, inulan si Killian ng kalupitan sa internet. Nakatanggap siya ng maraming komento at kinutya. Maraming tao ang natawa sa kanya, nagkomento ng ilang masasamang bagay tungkol sa kanya, at ang ilan pa nga ay sinabihan siyang tapusin na lang ang kanyang buhay. Nang gabing iyon, bumalik si Killian sa gym para mag-ensayo gaya ng dati, pinilit ang kanyang katawan na lagpasan ang limitasyon nito. Gayunpaman, bago simulan ang sesyon ng pagsasanay, nakita siyang humihinga ng puting pulbos at nag-iiniksyon ng tila mga steroid upang mapabuti ang kanyang pagganap at mapabilis ang paglaki ng kalamnan. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magbuhat ng mga pabigat at nagsanay ng husto hanggang sa hating gabi. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagsasanay, umuwi si Killian at agad na tinawagan ang pintor na nagpinta ng mga dingding ng kanyang bahay ilang linggo na ang nakalilipas. Nalaman niya ito mula sa kanyang lolo, na nagreklamo na ang pinturang inilagay ng lalaki ay mukhang manipis at hindi pantay, kaya hiniling niya sa tagapag-ayos na bumalik para ayusin ito. Sa kasamaang palad, tumanggi ang tao maliban na lang kung handang magbayad si Killian ng karagdagang bayad. Nang marinig iyon, agad na sumabog ang galit ni Killian. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat na tretuhin sa ganoong kawalang galang ang kanyang lolo, na isang matandang veterano ng digmaan. Dahil sa galit na iyon, nagmaneho si Killian patungo sa paint shop ng lalaki at walang pag-aalinlangang pumasok sa loob upang ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng bagay na naroon. Gayunpaman, nasaktan siya sa padalos-dalos na pagkilos na iyon. Pero wala siyang pakialam dahil nakaramdam lang siya ng ginhawa na mailabas ang galit niya. Habang pauwi,
hindi pa humuhupa ang kanyang emosyon, at ito ang nagtulak sa kanya para padalos-dalos na magmaneho ng kotse ng napakabilis, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at ma-aksident. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Killian sa ospital na puno ng mga sugat ang katawan. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor na gumamot sa kanya dala ang resulta ng pagsusuri. Ipinaliwanag niya na ang mga ilegal na droga na iniinom ni Killian ay naglalaman ng mga nakal-alasong kemikal na malubhang nakapinsala sa kanyang mga panloob na organo. Masyadong mataas ang kanyang mga enzyme sa atay at ang kanyang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita ng ilang mga tumor na nagsisimulang tumubo sa kanyang mga organo. Kaya, pinayuhan siya ng doktor na sumailalim sa operasyon ng gabing iyon upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Gayunpaman, mariing tumanggi si Killian. Sabi niya, isa raw siyang bodybuilder at ang isang tunay na bodybuilder ay hindi dapat magkaroon ng mga peklat sa katawan. Sinabi niya na mas gugustuhin pa niyang mamatay na may perpektong katawan kaysa mabuhay na may mga hiwa sa operasyon habang buhay, isang desisyon na labis niyang ikinabahala kalaunan. Nang gabing iyon, nagpasya si Killian na tumakas mula sa ospital. Tumanggi siyang harapin ang katotohanan na ang katawang ipinagmamalaki niya ay nagsisimula na palang sumire sa kanya mula sa loob. At nagpas siyang ipagkibit balikat na lang ang panganib na nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Dahil mahina pa rin ang kanyang katawan. Bumalik siya sa gym at ipinagpatuloy ang kanyang routine, pinipilit pa rin ang kanyang katawan na higaitan ang kanyang makakaya kahit na naaksidente lang siya. Gaya ng dati, inamoy niya ang mahiwagang puting pulbos at tinurukan ng steroids bago simulan ang pagsasanay. Na para bang ang babala ng doktor ay isa lamang gawang kamay na kwento para takutin siya. Pagkatapos ng pagsasanay ng gabing iyon, umuwi si Killian at naghapunan kasama ang kanyang lolo. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jessie, na hindi inaasahang tinanggap ang imbitasyon niyang makipag-date ilang panahon na ang nakalipas. Sa madaling salita, nagkita sina Killian at Jessie sa isang maliit na restoran. Noong una, mainit at komportable ang pakiramdam ng kapaligiran. Tila pala kaibigan at magalang si Jessie at sinabi pa nga niya na naikwento na niya. Sama ang tungkol sa date nila, na nagpapahiwatig na taos-puso ang babae. Sa sandaling iyon, si Killian ay tila isang ordinaryong tao lamang sa loob ng ilang sandali, hindi isang nag-iisang bodybuilder na nakakulong sa sarili niyang obsesyon at depresyon. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang hangin nang biglang ibunyag ni Killian ang madilim na kwento ng kanyang nakaraan. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, ikinwento niya kung paano pinatay ng kanyang ama ang sarili niyang ina at pagkatapos ay binaril ang sarili pagkalipas ng ilang segundo. Siyempre, natigilan si Jessie sa kwento. Hindi alam kung paano magre-react. Mas lalong naging awkward ang sitwasyon nang umorder si Killian ng napakalaking porsiyon ng pagkain, na higit na lumampas sa karaniwang porsiyon ng isang normal na tao, lalo na para sa isang unang date. Umabot pa nga sa puntong pinuna niya si Jessie dahil hindi niya kilala si Brad Vanderhorn, ang sikat na bodybuilder na idolo niya. Taglay ang matinding sigasig, sinimulan niyang ikwento ng mahaba kung gaano kagaling si Brad at kung paano niya hinangad na maging katulad ng kanyang sikat na idolo, na hinahangaan at kinilala sa buong mundo. Hindi na naabutan ni Jessie ang usapan, kaya sinubukan niyang baguhin ang usapan sa mas walang kwentang bagay. Pero patuloy na sumabad at walang tigil sa pagsasalita si Killian, dahilan para mas lalo siyang mangibabaw sa usapan, kaya naman naiwan si Jessie na nakikinig na lang sa hindi kawili-wiling kwento niya. Di nagtagal, ang mainit na kapaligiran kanina ay naging tensyonado at hindi komportable, at sa wakas, nang walang imak, tahimik na nilisan ni Jessie ang restoran at iniwan si Killian na mag-isa kasama ang mesa na puno ng hindi nagalaw na pagkain. Kinabukasan, naghanda si Killian para sumali sa isa na namang kompetisyon sa bodybuilding. Bumalik siya sa pagsasanay ng may mahigpit na disiplina, muling itinulak ang kanyang katawan sa limitasyon nito. Tila maayos naman ang lahat at naaayon sa kanyang plano. Ngunit sa kasamaang palad, noong araw ng kompetisyon, nang paalis na sana siya sakay ng kanyang sasakyan, biglang may grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanya. Mga pamangkin pala sila ng may-ari ng paint shop na winasak niya ilang araw na ang nakalipas. Walang gaanong sinabi, agad nila siyang pinagtulungan at binugbog ng walang pakundangan. Malinaw na hindi nila matanggap ang ginawa ni Killian sa negosyo ng kanilang tiyuhin. Matapos umalis ang mga tulisan na puno ng mga sugat at pasa ang mukha, nagpumilit pa rin si Killian na pumunta sa lokasyon ng kompetisyon. Pinaandar niya ang makina at nagmadaling pumunta sa lugar, umaasang hindi siya mahuhuli. Sa madaling salita, dumating si Killian doon at naghanda para sa kanyang pagkakataon. Nang sa wakas ay siya na ang kanyang turno, nakita ng mga hukom ang kanyang katawan na puno ng mga sugat at duguan. Ngunit sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang gumanap. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang mga kalamnan sa harap ng mga hurado at ng mga manunood habang tinitiis ang hindi matiis na sakit. Pinatigas niya ang kanyang katawan at naglagay ng pekeng ngiti sa gitna ng dugong dumadaloy pa rin sa kanyang pisngi. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagwagi ang sakit laban sa kanya at bumagsak ang kanyang katawan sa entablado. Agad siyang isinugod sa ospital upang magamot. Sa madaling salita, pagkatapos magpagamot sa ospital at makauwi,
Natuklasan ni Killian na ang video niya na hinimatay sa entablado ay naging viral sa internet. Naghalo ang kahihiyan at pagkadismaya sa loob niya, at kalaunan ay nang ibabaw sa kanya ang kanyang galit. Ibinuhos niya ito sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng recordings at cassette collections ng kanyang mga iniidolo na bodybuilders, pagtatapon ng lahat ng supplements at steroids na mayroon siya, at isa-isang pagpunit sa mga poster na pumuno sa mga dingding ng kanyang silid. Lumipas ang ilang araw at matapos mawala ng halos isang linggo, sa wakas ay nakabalik na rin sa trabaho si Killian sa supermarket. Gayunpaman, ang kanyang kilos ay lalong naging kakaiba dahil sa kanyang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip. Sa kalagitnaan ng oras ng trabaho, tinakat pa niya ang isang customer sa pamamagitan ng pagpapakita ng duguan niyang bibig nang hindi niya alam kung gaano ito katikat para sa iba. Di nagtagal, tinawag siya ng manager ng tindahan sa likuran para sa isang pribadong pag-uusap. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng manager na nakatanggap siya ng maraming reklamo mula sa mga customer at katrabaho na hindi komportable sa presensya ni Killian. Inisip ng kanyang mga katrabaho na ang kanyang pag-uugali ay nagiging hindi na mapigilan at nakakagambala sa kapaligiran sa trabaho. Kaya, sa wakas ay nagpa siya ang manager na tanggalin siya sa trabaho. Siyempre, hindi tinanggap ni Killian ang pagkatanggal sa trabaho. Galit niyang tiningnan ang kanyang manager at sinabing malaki na ang naibigay nito sa trabaho. Nagtrabaho siya ng husto at ibinuhos ang lahat ng kanyang dedikasyon sa trabaho. Nabanggit pa niya ang kanyang imahe bilang bodybuilder at nagbanta na kakasuhan ang manager. Gayunpaman, sumagot ang manager na walang nakakakilala sa kanya at hindi siya natatakot sa kanya. Tumagos sa puso ni Killian ang pangungusap na iyon. Pakiramdam niya ay minamaliit siya na para bang walang kabuluhan sa iba ang lahat ng kanyang pinaghirapan at sakripisyo. Dahil sa matinding pagkadismaya, napagdesisyonan niyang lumabas ng tindahan. Maya-maya, huminto si Killian sa isang restoran para mananghalian ng mabilis. Ngunit doon biglang nakita ng kanyang mga mata ang lalaking bumugbog sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Relax na nakaupo kasama ang kanyang pamilya, nagtatawanan na parang walang nangyari. Galit pa rin sa insidente, nilapitan siya ni Killian at pinagsabihan ng malakas ang lalaki, at binalaan na huwag nang ulitin ang ginawa niya. Tinakat pa niya ang mga anak ng lalaki. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang nagsimulang sumigaw at hamanin ni Killian ang sinumang sumubok na pakalmayan siya. Hinamon pa niya ang mga ito na iulat siya sa pulisya at nagdulot pa ito ng komosayon. Mataba, pangit, kalbo, mataba, pandak. Di nagtagal pagkalabas niya ng restoran. Dumating ang mga pulis, ngunit sa halip na sumuko, kumilos siya ng agresibo. Idinikit niya ang ulo sa bintana ng kotse ng isang babaeng nakaparada sa malapit hanggang sa mabasag ito. Nang makita iyon, agad na lumapit ang mga pulis, at sinubukang pigilan siya. Ngunit lumaban si Killian habang sumisigaw ng hysterical at sinusubukang kumawala, dahilan para mapilitan ang mga pulis na idiin siya sa lupa para pigilan. Sa kasamaang palad, lumala ang sitwasyon dahil sa kalagitnaan ng laban, biglang natambo si Killian at inatake sa puso. Mabilis na humingi ng tulong medikal ang mga pulis at isinugod siya sa ospital na walang malay. Matapos bumuti ang kanyang kalagayan, bumalik si Killian upang dalawin si Patricia. Sa sesyon ng araw na iyon, napansin ni Patricia ang ilang malalaking pagbabago sa kanya at sinabing lumalala ang kanyang kondisyon sa pag-iisip. Binanggit din niya ang usapin ng kabayaran para sa kotseng nasira niya noong nag-aalburuto siya ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, nanatiling tahimik lang si Killian at pinuri siya sa lahat ng atensyong ibinigay sa kanya. Bago umalis sa lokasyon, gumawa rin siya ng isang sinyas gamit ang kanyang daliri na parang may binabaril siya at parang may pinaplano. Pag-uwi, bumili si Killian ng baril na gawa sa bahay at siya mismo ang bumuo nito. Pagkatapos ay nanood siya ng mga video tutorial sa internet kung paano mahusay na bumaril. Bukod pa rito, nagsimula rin siyang magsanay ng direkta sa pagbaril na parang may pinaplano na siya noong mga oras na iyon. Kinabukasan, hindi inaasahang nakatanggap si Killian ng tawag mula kay Brad Vanderhorn, ang figurang lagi niyang iniidolo. Matapos ang mahabang paghihintay ng walang tugon, sa wakas ay natanggap na rin ni Brad ang kanyang sulat at nagpas siyang tumugon sa mga ito. Sa tawag, ipinaliwanag ni Brad na may gagawin siyang photoshoot malapit sa tirahan ni Killian at inimbitahan niya itong manood. Dahil tinawag siya ng kanyang idolo, syempre, hindi maitago ni Killian ang kanyang tuwa. Itinuring niya ang imbitasyon bilang tanda ng pagkilala at bunga ng kanyang pagsusumikap sa lahat ng panahong ito. Sa madaling salita, pagdating niya sa lokasyon ng shooting, mukhang masigla si Killian. Sa wakas ay nakita na niya si Brad ng malapitan, habang pinagmamasdan ang katawan ng kanyang idolo ng may pagkamangha. Pagkatapos ng photoshoot, nilapitan siya ni Brad at pinuri ang mga kalamnan nito. Sinabi pa niya na ang katawan ni Killian ay eksaktong kamukha ng litratong ipinadala niya kasama ng kanyang sulat. Hinayaan ni Brad na hawakan ni Killian ang kanyang dibdib at mga kalamnan, na lalong nagpahanga kay Killian. Ngunit ang saya na iyon ay mabilis na nauwi sa isang bangungot. Ang imbitasyon ni Brad ay may nakatagong intensyon. Lumalabas na si Killian pala ang tinarget niya para sa katawan nito. Nang sila na lang dalawa, bigla niyang ginulo si Killian.
Gulat at pakiramdam na siya ay pinagtaksilan, agad na umalis si Killian sa lugar. Para kay Killian, ang figurang dating pinagmumulan ng inspirasyon at pag-asa ay naging isang madilim at kasuklam-suklam na anino. Ngunit sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang makipag-ugnayan kay Brad at nais niyang maging kaibigan ito. Ito ay marahil dahil mayroon pa ring maliit na bahagi sa kanya na hindi kayang bitawan ng idolo na ginamit niyang dahilan para mabuhay. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na pumasok si Killian sa bahay ng isa sa mga hurado ng kompetisyon sa bodybuilding na minsang nang insulto sa kanya. Maya-maya pa, pag-uwi ng lalaki, agad siyang tinutukan ni Killian ng baril. Dito nabunyag ang dahilan ng kanyang pagbili ng baril. Gusto niyang makaganti sa masasakit na salita ng lalaki na nagpahiya sa kanya sa publiko. Dahil sa pressure, napilitan ang lalaki na habarin lahat ng damit niya at mag-post na parang bodybuilder sa entablado. Habang pinapanood at minamaliit siya ni Killian. Nang makaramdam ng sapat na kasiyahan, nilisan niya ang lugar ng walang pasabi. Maya-maya, pag-uwi, tinitigan ni Killian ang mga dingding ng kanyang kwarto na natatakpan pa rin ng mga poster ni Brad. Puno ng galit at pandidiri, sa kanya iginuhit-guhit ang mga poster. Hindi nagtagal, kinuha niya ulit ang baril niya at lumabas ng bahay. Ngayon, determinado siyang maghiganti sa panggigipit na natanggap niya mula kay Brad. Samantala, dumalo si Brad sa isang malaking kaganapan sa bodybuilding. Tumayo siya sa entablado at ipinakikita ang kanyang mga kalamnan sa harap ng daan-daang manunood, pakiramdam niya ay inosente siya matapos ang ginawa niya kay Killian. Sa kabilang banda, mula sa malayo, pinagmasdan ni Killian ang lalaki at inisip ang sarili na binabaril siya sa harap ng lahat. Pero bago pa man niya kalabitin ang gatilyo, biglang nagbago ang isip niya. Nagpasya siyang bawiin ang kanyang balak at umuwi na. Pagdating niya sa bahay, mukhang lungkot na lungkot si Killian. Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lolo na si William habang umiiyak. Nang makitang umiiyak ang kanyang apo, sinubukan ni William na pakalmayan ito at tiyakin na magiging maayos din ang lahat. Simula ng araw na iyon, sinubukan ni Killian na magsimula ng bagong buhay sa pamamagitan ng pamumuhay ng mas maayos. Itinapon niya ang kanyang mga baril, tumigil sa pag-inom ng steroids, at sinubukang mag-focus sa kanyang pangarap na maging isang sikat na bodybuilder. Kumuha rin siya ng litrato ng kanyang sarili, inimprenta ang larawan sa malaking sukat, at pagkatapos ay idinikit ito sa dingding ng kanyang kwarto bilang pagganyak. Nang may buong kumpiyansa, pagkatapos ay bamulong siya sa sarili na balang araw ay makikilala rin siya ng lahat. At ang mukha niya ay makikita sa pabalat ng bawat magazine dahil ito lang ang tanging pangarap na patuloy niyang hinahabol. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.